Kong, pwede niyo ba kaming bigyan ng konting idea kung ano ang nangyari dun sa special session na pinatawag ng Pangulo noong Wednesday? Hindi naman po lingid sa ating mga sa ating mga viewers, sa ating mga listeners. Actually na news naman po pati yung laman nung sulat po ng Pangulo para sa special session. Basically naka-focus po tayo sa edukasyon, sa syempre politika, social services, yung Last Mile Act, yung Geriatric Act, yung mga iba-ibang amendments po, yung sa AIX Act, yung Political Dynasty Bill po natin. At syempre marami pong dagdag pa, nag-resolution din yung kasama nating congressman si Kong Zia para po dun sa relief natin sa mga earthquake-stricken na areas from Mindanao. Yun po, sunod-sunod. Halos buong araw po na tinutukan. Although meron pa pong mga nabitin na legislation, parang yung sa AIX Act. Pero hindi naman po ganun laking problema yun. Ang importante ang batas po na ginagawa at craft. Mas tailor-fit po sa ikakaganda naman po ng sambayanan. Kung bahagi kayo ng liderato sa Kamara, alam natin na yung version ninyo ay naipasa na sa mababang kapulungan at hinihintay na lang natin yung version ng Senado. Meron po ba kayong feedback kung paano tinanggap magiging tugon ng Senado dun sa version ng Kamara dun sa political dynasty? Sa Senado, wala po talaga akong masyadong feedback, no, kasi actually bihira naman po akong makihalubilo saka pumunta ron. On the part of the House, syempre mas makaka-comment ako. Siguro yung napasa po namin na Dynasty Bill, yung version po namin na naisulong at naipasa, siguro kumbaga yun ang pinaka-realistic. Real talk, sabi nga po ni Majority Leader Sandro Marcos. Kahit pa paano may trimming po na nangyari, although hindi ganun ka-comprehensive at ganun ka-dramatic, pero yun po yung pinaka-realistic na mas maipapasa. Kumbaga, at least naisulong, pumasa, naumpisahan na po at mabubuksan po yung mga discussions. Hindi naman po ako magpapaka-ipokrito, hindi naman po lingid sa taong bayan na ako po ay isang member rin ng political family. Actually, ang alam ko, kami pinakamatagal sa buong Pilipinas, 1901. Sabi po ng ilang mga political analysts sa buong Southeast Asia. Baka, hindi ko akalain sa buong Southeast Asia. Pero parang ganun. Pero ako naman, siyempre, sabi ko nga, pag nagdiskusyon tayo dito, kailangan, para mas makumbinsi mo yung constituency mo, makumbinsi ka rin. Ako naman, nung na-open yung discussion, sabi ko, magandang unang hakbang to. Total, andyan naman na yung SK reform. So, at least kahit papano, in the history, naipasa po sa Kongreso. At kung dadaan pa naman po yan sa Senado, magbabaykan pa. So, very dynamic. Marami pa pong pwedeng mangyari dito. Kung medyo tutukan lang natin ng konti ang anti-political dynasty bill. Napaka-esoteric ng topic na to ipasa niyo yung akala niyo pinakang-practical, mayroong mga purist na nagagalit. Ang gusto isa lamang daw ang dapat sa isang pamilya. Alam naman natin, sabi nga nila, urban term ng Gen Z ngayon, may mga blended family. Magkalaban yung magkakaibang mga ina. So, ano yung in essence, para sa atin pong mga nakikinig ngayon at sa ilang kasama sa media, sa madaling paliwanag, ano yung nilalaman ng anti-political dynasty na nakalusot sa Kamara? Ilan per family ang pinapayagan at saan magbumula yung bilang ng number one dun sa pinapayagan na miyembro ng pamilya? Unang-una, sagutin ko po yung part na yung sa Actually, during the discussions, ang isa sa mga in-input ko, bakit di na lang natin ibase sa parang civil service style or mas bureaucratic yung style instead of attacking the name or attacking the lineage. Sabi ko nga, bakit di natin gawin na dapat may 10 taong kang experience sa private or sa public sector? Bakit di natin kailangan college graduate or gawing master's graduate?
Bakit di natin i-up yung qualifications? Kasi ang hirap naman po, sa totoo lang, ito pananaw ko naman po, personal ko na ni-raise po itong mga bagay na to. Eh paano po yung mga pamilya ng doktor, pamilya ng attorney? Sino ba naman po tayo na magpigil sa pangarap ng isang tao kung gusto niya maging public servant? Pero sabi ko nga, dumaan naman po lahat to sa mga diskusyon. So parang ang dating po yung dynasty bill na naipasa po dito sa Kongreso is parang may clustering po siya. Halimbawa, merong Reyes na tumatakbo sa probinsya. Yung anak niya sa yung apo niya, hindi na po pwedeng tumakbo sa probinsya. Hindi na po pwedeng mag-vice governor, hindi na po pwedeng mag-board member. Kung meron po siyang anak o apo na kapitan, hindi na rin po siya pwedeng maging liga president ng probinsya. Pero pwede pa rin po siya maging kapitan. Tapos, hindi na rin po pwede maging ex officio or PCL president po yung anak or apo within the second degree noong principal, vice governor, governor o bokal. So may clustering po, province, district, city, saka munisipyo. Ano kung dun sa, halimbawa, magkaibang ina? Sino may karapatan doon? Yung magkaiba po ang... Magkaibang ina. Isa yung halimbawa, isa yung lolo. Eh yung lolo may asawang 5 na anakan. Eh syempre, unfair naman dun sa family number 2, 3, and Yes. 4th family. Kung mabibilang lamang dun sa unang kabila, yung bilang ng limitasyon. Papasok po yung sa incumbency nun. Yun nga lang po, sabi ko nga, ito po yung house version. So, inaasahan po natin na marami at mas marami pong magbabago dyan pag umabot na po sa BICAM sa Senado. Kasi iba rin naman po ang take ng national. Ibang cluster po yung national eh. Mas malaki yung sakop, pero yun nga po, hindi naman po lingid sa ating mga kababayan, sa ating mga listeners na meron pong magkakapatid na nakaupo ngayon sa Senado as well. So, percentage-wise, mas apektado yung Senado. Mas direktang apektado po sila. At saka more on yun sa national, mas apektado yung Senado. Tapos sa local naman po, medyo mas apektado po yung sa local government talaga. Itong, City level, municipal. itong issue ng dynasty, ito ba'y nagkasundo na ba kung bakit galit? O bakit ayaw ng tao? Kung talagang ayaw, galit ng tao sa dynasty. Kasi kung sasabihin ang dynasty, ang sagka sa kaunlaran, makakapagbigay tayo ng hanggang 10 sigurong halimbawang lalawigan o bayan na hindi umasenso dahil dynasty. Sa kabilang dako naman, on the other extreme, makakapagbigay tayo ng 10 pinakamayamang lungsod at 10 pinakamayamang probinsya sa Pilipinas na maunlad naman pero dynasty. Yun nga po eh. Pero siguro, mas maganda po na hindi opinion ang basihan. Maganda po yung sinabi nyo na may matrix po na kasama yan. Kasi nami-measure naman po yung GDP, yung poverty, yung success, saka yung income ng isang probinsya. Based po, hindi naman po based sa namumuno, kundi based na rin po sa total na governance, saka ginawa po nung mga nakaupo. Kaya nga po, maganda rin po na may numero, hindi opinion. All over the world. May mga ginawa na rin po na pag-aaral against political dynasties. Marami po tayong nakita na sa kanabasang mga articles tungkol dyan. Especially yung dati pong president po ng sa Ateneo dati. Ngayon, parang wala rin po ako nakita na pag-aaral, pero may nakita naman ako ng articles of successful political families. Medyo pag dynasty kasi parang negative agad yung connotation. Kasi huwag na tayo lumayo. Humanap tayo ng 3 pinakamayamang lungsod sa Metro Manila. Makati, Quezon City. Maliwanag ang sagot. Humanap tayo ng pinakamayamang probinsya sa Pilipinas. Sa tatlong pinakamayamang probinsya sa Pilipinas, at least isa doon may tuturing na gano'n, nabibilang. Humanap din tayo ng pinakamahirap na lalawigan sa Pilipinas. Sa unang 3 pinakamahirap, ganon din ang sagot. Tatamaan po talaga yung mga categories na yun. Kasi nga po, hindi rin lingid sa kalaman na parang sa Kongreso na lang, parang 80% is nasa political dynasty po. So that's 80% of Congress.
So, tatamaan talaga lahat ng categories na yun, good or bad or non-performing or performing. Talagang tatamaan po talaga yun. Ngayon, kaya nga po meron tayong naipasa sa House na Dynasty Bill, hindi na natin, masusukat natin yan o mapoproject natin yan based po dun sa naipapasang mga batas, kung anong epekto ng batas na yun. Ngayon, kung hindi po talaga epektibo, babalikan natin. Kailangan nating tignan kung anong kailangan palitan. Sa discussion nyo kung ano ang naging suwestyon para marisolba yung magkapatid, kunwari, na magkaibang distrito. For instance, merong nakaupo sa kamara niyan. Yung isa nandito sa Manila o nandito sa isang LGU. Tapos, meron din naman yung magkapatid, magkahawak, parehong gobernador ng magkaibang probinsya. Paano? Idagdag mo na yung mag-asawa. Magkaiba rin na distrito. munisipyo. Correct. Magkaibang munisipyo. Yun naman po yung na-discuss talaga yan. Heavily po na-discuss yan. Minsan, natatawa na lang kami. Minsan, mainit yung diskusyon. Kasi these are the realities that we are faced. Pero, parang dumating po sa punto na alangan namang i-eradicate mo yung buong population at buong statistika. Paano mo ika-quantify ngayon yung isa lang na membro ng pamilya o isang apelyido lang ang pwedeng tumakbo? Anong qualification nun? Jack and Poy, Pompiang, Bunutan? Unfair din po yun kasi meron naman pong may kanya-kanyang skill, may kanya-kanyang galing eh. Kaya nga sabi ko nga, this is a good first step. Maganda pong unang yapak to. Papunta doon. Wala naman po nakagawa eh. Wala pong kongresong nakagawa niyan. Yun lang pong nag-umpisa nung 19th, tinapos po sa 28th Congress. So sabi ko nga, minsan po kailangan early first steps eh. Ganyan din naman po nag-umpisa yung SK Reform Act. So, sa tingin ko, sige, umpisa na po natin. Umpisa na natin. Tignan po natin kung ano yung mga kailangan baguhin, amyendahan sa mga susunod po na buwan o taon. Assuming for the sake of discussion kung na may sa batas itong panukalang ito, ang ibig bang sabihin this will take effect sa 2028? Yan ba ang tinitingnan Yes po, timetable? sa 2028 po. Ang tinitingnan. Depende nga po sa mapagkakasunduan ng both houses sa BICAM. So, syempre, para makita rin naman po ng tao na seryoso naman po yung House of Representatives. Alam ko, maraming binabato, maraming, syempre, sabi nyo nga po, yung mga sa purist natin o yung mga medyo mas passionate po natin na kasamahan. Pero, it was done with the best of intention saka good intention po. Para makita naman po nila na nung binigkas po ng Pangulo to, sige, tatrabahuin natin. Gagawa natin ng necessary na measures po. Ano ko kaya help us na maunawaan. Bakit sa dinami-dami ng mga Pilipino naglalaro sa isipan ko yung mga cabinet secretaries ng nakalipas na Pangulo? May magkapatid na cabinet secretary, o naging cabinet secretary, pero magpinsan, may mag-in-law. Bakit ganon? Bakit parang tila, ito ba'y sinadyang i-concentrate sa ilang pamilya? O talagang ganon? Actually, hindi po sa national government yata nag-uumpisa talaga eh. Tama yung sinabi mo, sir, na very familiar. Ang Pinoy kasi very familiar eh. Mag-uumpisa ka sa barangay, sino na nanalong kapitan, sino na nanalong kagawad, yung pinakamakapalang pamilya. May may emotional connection eh. I'm sure, siyempre, sasabihin nila, patronage politics. Parang sa sitwasyon ko, hindi ko naman kinakaila eh. Real talk tayo. Yung mga leaders, mga sumusuporta, kaibigan, yung mga lolo nila, leader, supporter, kaibigan, saka kumpare, ninong, nung lolo ko. Hindi lang naman sa akin yun eh. Sa lahat po yan ng mga politiko, lalo po magugulat kayo sa barangay level kung gaano ka deeply rooted yan. Kasi nga, before the barangay level, ang basic na structure po ng unit sa atin is pamilya. Kung magkakamag-anak kayo lahat, pwede na-develop po ang barangays dahil nilagay po dyan yung isang colony ng magkakamag-anak. Parang malalim po talaga yung route. Sabi ko, at least we're taking necessary steps with the SK Reform Act,
yung version po ng House ng Anti-Dynasty Bill, then we'll see where it goes. Dynamic naman po yan, batas yan eh. Dapat buhay yung batas. So parang cultural. Cultural po. May kasabihan Deeply kasi rooted. sa management po may kasabihan, mas nakakatakot daw ang unknown solution kumpara sa known problem. Hindi ko kaya pumatak sa ganyang kategorya yung panukalang batas sa anti-dynasty. maganda po yung tanong nyo. Mas magandang alam mo na yung problema, tama. Para mas makahanap ka ng mas magandang solusyon. Siguro, sabi ko nga po, unti-unti. Alam ko, malaking problema, malaking reklamo na to ever since panahon EDSA Revolution pa or before EDSA Revolution. Pero, sabi ko, gumalaw na. Nasubukan na, gumalaw na ang baso. So, di ba? Wala naman pong ibang kongreso na makapagsasabi na nakapasa sila o nagalaw nila to. So, Pero kung marami ang naniniwala na kung political reforms lang din ang pinag-uusapan, hindi sasapat yung pagsasabatas ng isang anti-political dynasty measure. Ibig sabihin, meron pang kinakailangan mga reformang politikal. And from where you sit, Mr. Congressman, base sa inyong diskusyon sa Kamara, ano yung mga susunod pang pwedeng mga political reforms na pwedeng isulong moving forward? ako talaga parang parang, di ba, naiintindihan naman po natin na ine-elect tayo ng taong bayan. Kumbaga may mandato ka galing sa tao. Pero why not kumbaga sa cellphone, i-update mo yung version. Kaya nga po, during the discussions, sinasabi ko, bakit pataasin natin yung qualification? Hindi naman sa discriminate mo po yung mga, di ba, sa basic na to be elected, tamang age, read and write po tayo, okay na eh. Pero bakit di natin itaas so we can get the best and the brightest and the most experience to lead this country? Ngayon, papasok na naman po yung discussion dyan na we have gotten the best and brightest in this country, pero parang nahihirapan pa rin tayo umusad, nahihirapan pa rin tayo mag-develop. Diyan naman po papasok yung, siyempre, kailangan po, we develop, we raise, we encourage, we inspire the next generation of leaders po. Kung may apelyedo man yan o wala sa apelyedo, pero nakikita naman ng tao yung capability sa skills nila, di ba? Nandiyan yung Vico Soto, di ba? Nandiyan yung si Sandro Marcos, nandiyan yung mga Belmonte. Lingid po sa kaalaman ng karamihan, yung majority leader po namin, hindi nag-a-absent yan. Kahit anong sabihin nila o anong ibato nila, hindi po nag-a-absent yan. Siyang unang nandun, siya huling umaalis. Nakikita naman po natin marami naman pong very dynamic na leaders sa umuuspong, lalo po sa mga kabataan. So, why not improve the culture, raise the qualifications? Marami pong other way So, marami pong positive din na ways para to develop, to improve. Siguro talaga mag-uumpisa ka po sa baba, grassroots. Baka nga po sa eskwelahan pa, dapat doon na mag-uumpisa Student council, student leaders. So yung mga so-called reform-oriented citizen ng republikang ito, humahanga sila dun sa reform-oriented mayors. Vico Soto at saka itong si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Pero saan sila galing? May tuturing din ganon, political family. Meron ding humahanga doon sa isang political family sa Davao. Hindi ko lang alam kung gusto sila ng mga reform-oriented. Yun nga po yung sinasabi ko. Nag-e-evolve din siguro. Matututo ka din Kumbaga, either mamanahin mo yung trauma o i-break mo yung trauma o ang pangarap mo mas gagalingan mo kaysa dun sa mga nauna sa'yo. Dalawa lang naman yan Napansin ko rin na, halimbawa, si Mayor Isko Moreno, gustong-gusto ng tao yung aksyon agad Ngayon, bakit hindi i-implement yan ng lahat ng nakaupong mayor sa mga executive? Na hands-on tutok talaga Kahit na problema lang ng ni Juan, isang tao lang, tututukan niya na-action niya. Bakit hindi mag-umpisa sa mga ganun? So talagang, siguro sabihin na natin na reform sa structure, pero minsan kailangan din ugali, kultura,
disposition, ang dami pong factors talaga. For my last question na ako sa topic na ito, ang tinatarget ng isang anti-political dynasty measure para kitlin yung patronage politics. Kasi yung concentration ng kapangyarihan nandun lang sa ilang mga pamilya. Para sa inyo at base na rin sa karanasan ninyo, sa tingin nyo ba napapanahon na rin yung pagsusulong at pagbabalik dun sa two-party system? Maganda po na palakasin yung, hindi naman, kahit hindi two-party system, pero palakasin po yung mga partido. Kasi unang-una, para maiwasan mo yung migration, lipatan. Pag iba administrasyon, lipat. Palakasin yung core values, palakasin yung stance ng mga partido. Na kunwari, si partidong A, si partidong A, ang gusto nila, ang mantra ng partido na yan, babaan ng income tax. Yun, doon na lang umiikot yung ano nila. So, yung mga same na tao na gusto ng ganong pinaglalaban, panindigan nila yung mga partido nila. So, the two-party system will help a lot. Nakikita natin sa US yan, sa ibang bansa, na issues-based, hindi personalities sa katauhan, na dapat mas malaki yung issue kaysa dun sa pagkatao. Pero, aminin man natin o hindi, developing country tayo. Sana umabot na tayo sa punto na ang tao hindi na nakabase sa politiko, kundi sa ginagawa niya sa mga issues na kailangan sagutin. Masyado tayong personality, politico-centric. So maganda po sana na matawid natin yun sa henerasyon na to.